Ang pagkatapos ng laban sa Reyna at pag-alis ni Katal sa tahanan ng mga elf. Tara guys, huwag na nating tong patagalin pa. Atin nang simulan ang kwento. Dahil ito ang unang pagkakataon na makakita siya ng isang summoned beast sa totoong buhay, talagang namamangha si Katal sa kung gaano ka-cute at ka-majestic ang itsura ng summon. Habang humarap ang reyna ng mga elf kay Po at sinabi sa kanya na ito ang tao na pumasok sa banal na lupain ng mga elf at dahil dito gusto niyang patayin ito. Nang marinig ito, nagpasya si Pego na sunugin ang lalaki hanggang maging abo na lang ito dahil siya ang taong walang isip na nakialam sa banal na lahi. Habang ang ating binata ay nakatayo lang doon na parang walang nangyayari. Kadalasan dahil wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Naghahanda si Po na ilunsad ang kanyang atake at tumakbo ng diretso sa kanya habang siya ay nakatayo pa rin doon na walang ginagawa, walang kahit anong pagsisikap na lumipat sa tabi. Habang bumangga ang espiritu ng toro sa kanya, isang napakalaking pagsabog ang naganap at inisip ng reyna ng mga elf na siya ay patay na. Ngunit sa kanyang pagkabigla, pinigilan niya ang espiritu gamit lamang ang isang kamay. Dahil nasanay na siyang makipaglaban sa mga mabangis na hayop, parang nakakaramdam ng kakaibang kapanatagan sa anyong alimaw na ito. Kadalasan dahil pinapadali nito ang lahat para sa kanya na patayin ito ng walang pag-atubili. Sinuntok niya si Pego nang may napakalakas na puwersa na para bang ang lupa mismo ay maaaring maghati-hati, parang isang napakalaking bulkan ang sumabog sa ilalim ng kanilang mga paa. Ngunit sa katotohanan, iyon ay ilang porsyento lamang ng kanyang tunay na kapangyarihan. Pagkatapos humupa ang sitwasyon, halos hindi nakaligtas ang reyna ng mga elf sa pagsabog at nakatayo doon na pakiramdam ay walang magawa sa harap niya. Tumingin siya ng may labis na pagdududa, nanginginig sa agwat ng kapangyarihan at nauwi sa pagmamakaawa sa kanya na ipagkaloob ang buhay ng kanyang buong angkan. Tahimik niyang sinabi sa kanya na hindi siya kanilang kaaway, at ang marinig ang sagot na iyon ay talagang nagulat siya. Matapos ang mas detalyadong pag-uusap, sa wakas ay nauunawaan niya na talagang wala siyang masamang intensyon sa kanila. Nagsimula siyang makaramdam ng sama ng loob nang mapagtanto niyang hinusgahan ng kanyang mga tao siya ng napakabilis at humingi ng tawad para sa kanilang pagkakamali, iniisip na baka nasaktan nila ng labis ang taong nagdala pabalik sa kanilang tahanan ng isa sa kanilang mga anak. Katal ay kumilos na parang isang tunay na kabalyero at sinabi na ayos lang. Ipinaliwanag na dahil sila ay itinulak dito ng mga tao, naging makatuwiran na makita ang isang tao at isipin na sila ang kaaway. Gayunpaman, medyo malungkot na walang nagbigay sa kanya ng pagkakataon na ipaliwanag ito. Ang reyna ay nalilito pa rin at tinatanong kung talagang hindi siya isa sa mga tao na humahabol sa kanila. At sinabi niya sa kanya na ito ay talagang unang beses niyang makakita ng elf dahil wala sila sa puting mga larangan ng nyebe. Nang marinig ang pangalan ng Snowfield, nagulat siya at idinagdag niya na tinatawag siya ng mga dayuhan na Ashen Barbarian ng disyerto. Ang reyna ay lubos na nagulat dahil hindi niya akalain na may sinumang normal na tao ang makakaligtas sa ganong uri ng lugar. At tinanong niya kung may iba pang makakalabas sa disyerto tulad ng ginawa niya. Sabi ng aming batang lalaki, hindi siya ganap na sigurado, pero seryoso siyang duda na may iba pang makakagawa ng ganon maliban sa kanya. Naniniwala siya na may mga tiyak na patakaran sa disyerto na kahit ang mga halimaw tulad ng malaking ahas ay hindi kayang labagin, ngulit sa hindi malamang dahilan, nagagawa niyang lampasan ang mga ito sa pamamagitan ng mga misyon, at iyon ay dapat na isang napakabihirang eksepsyon. Ang reyna ay huminga ng maluwag pagkatapos ng lahat ng iyon, habang siya ay kaswal na nagtatanong kung okay lang ang kanyang cute na summon dahil nahati niya ito ng pahalang sa gitna gamit ang isang suntok. Tiniyak niya sa kanya na ayos ang espiritu dahil lahat ng espiritu ay mga nilalang ng purong kalikasan at simpleng bumabalik sa kaharian ng mga espiritu kapag sa pilitang pinawalang bisa. Tinanong niya kung may magagawa siya sa kanya
at inamin na naging bastos ang kanyang mga tao sa kanya. Matapos mag-isip ng sandali, tinanong niya kung ang ibang mga nilalang ay kaya ring makipagkontrata sa mga espiritu. At siya ay sumagot na karaniwang hindi ito posible. Ngunit ang mga tao na may mataas na pagkakaugnay sa kalikasan ay minsang nakakagawa ng mga kontratang iyon. Idinagdag niya na kung talagang gusto niyang subukan, dapat niyang bisitahin ang Elograd, na siyang banal na lupa ng mga elves, kung saan sinasabing naninirahan ang Panginoon ng mga elves, at maaaring handa silang tulungan siyang bumuo ng wastong kontrata sa espiritu. Labis na nasasabik, tinanong niya kung talagang papayagan ang isang tao sa banal na lupa ng mga elves. Ipinaliwanag niya na hindi ito magiging problema sa kanyang personal na pagpapakilala at kailangan niyang panatilihing lihim ang lahat. Tahimik na iniisip ng reyna ng mga elfo na ang Elodo ay pangarap na destinasyon ng bawat mananaliksik na elfo at ang pagpalapit ng isang tao sa lugar na iyon ay talagang mapanganib dahil ito ay mas mahalaga sa mga elfo kaysa sa kanilang sariling buhay. Walang sino man ang nagbubunyag ng lokasyon nito, ngulit nagpasya siyang pagkatiwalaan siya at ibinigay ang isang nagminiknik na kristal upang dalhin niya. Sinabi niya sa kanya na susubukin ng Panginoong Elfo ang kanyang halaga, ngulit kumpiyansado siyang makakapasa ito at binati siya ng good luck. Pagkatapos, formal niyang ipinakilala ang sarili bilang reyna ng tribo ng dahon, si Marcelia Kirusia, at tinanong ang kanyang pangalan na ibinigay niya bilang Katal ang Barbaro. Pagkatapos makumpirma ang lokasyon, tumakbo siya sa kagubatan diretso patungo rito. Mabilis na lumalapit sa hangganan ng teritoryo ng Varan sa ilalim ng kaharian ng Gehent. Ang mga gwardya sa bantayan ay nagsimulang magpanik nang makita nila ang isang higanting ulap ng alikabok na mabilis na papalapit sa kanila sa napakabilis na bilis at nagmadali silang maghanda para sa laban.